So ipakikita ko sa inyo guys kung paano mabilis ang pagta-tiles na hindi na tayo kailangang gumamit pa ng label bar. Kasi meron kasing nagta-tiles na bawat patong nila ng tiles ginagamitan ng label bar. So itong idea mas mabilis to kasi salpak ka ng salpak na hindi mo na kailangan gumamit ng label bar. So ang una mong gawin nito, siyempre kunan mo muna yung skwala ng bahay mo para yung magiging siroho. Halimbawa ito yung layout natin, so ayan, yan siya, yan lang yung ililibel natin. So makikita sa kuha natin yan sa panghuling tiles natin na halos perfect yung magiging siroho natin. So halimbawa ito sa poste, so yan yung agwat niya. Punta tayo dito sa bilang poste. So ayan din, ganyan din siya, ganun din dito, pupunta roon. Aros perfect yung magiging siroho natin kasi kinuha natin yung skwala ng bahay pag layout natin. So mas maigi kung nakaskwala rin yung pinerfect mo rin yung pag finishing mo. Siyempre may konting diferensya yung finishing mo kung hindi mo yan ili-layout din na maayos na skwalado rin. Meron kasing mga nag-asintada na hindi naman ganun perfect ang pag-asintada nila. So habulin natin sa finishing yun. So kung nakuha mo na yung skwala ng palibot ng kuan mo, bawat sulok ng corner. So depende sa iyo kung sa gitna ka magsisimula o igigitnaan mo yung simula ng tiles. Yan. Tulad nito, binalansi ko yung siroho doon at saka rito. Yan. Dito at saka doon. Halos magkaparehas yung siroho. So hindi naman ganun kaliit, kundi sakto lang din. Tapos ginitna ko yung tiles. So ito muna yung una mong gawin. Yung magiging layout mo rito. Ito. Dapat ito naka label na ito. Dapat ito naka-label to, yun. Kasi dito ka kukuha ng basihan sa pagta-tiles mo. Halimbawa dito, yan. So ayan. Yan nakadikit yan dyan. Kasi ito yung label niya eh. So ganoon din doon sa kabila. So pakita ko sa inyo. So bali ito rin yung label natin. So yan, yung pabalagbag na to, yun, wala doon. So ito, yan. So ito yung mga label natin. Tapos ganun din. So ayan din siya, nakalapat lang silang dalawa dyan. Yan, nakalapat lang. So ito na yung magiging guide natin pag nag-tiles tayo mula dito papunta doon. So wala nang label bar kailangan gamitin dyan kasi label na yung dalawang guide natin, ito at saka yon. Tapos ito, yan, label na yan, nakalabel na yan, kaya hindi mo na kailangan gumamit ng label bar pa dyan. Salpak ka na lang ng salpak. So ayan, bali ito yung ginawa natin panukat. Ayan. So ayan siya, bali pang huling tiles na natin to. Ayan. So pag nagpa-tiles yung may-ari ng bahay ng different shades, may challenge kasi ito. Kasi siyempre siya ang magde-design kung paano ang tamang paglapat mo ng iba-ibang kulay. So ang isang challenge nito, yung manufacturer ng bawat tiles magkaiba. Kaya minsan, halimbawa itong tiles na to at saka yun, mag-iba yung manufacturer. Pero ang size nila 60 by 60. Pero may kunti talagang diferensya, halos na 0.5 mm. Yan. Kaya
Yun yung pinaka-challenge. Kaya hindi ka dapat gumamit ng mga spacer. Diba ito? Tansyahan lang. Tansyahan mo lang yan. Kasi kung gumamit ka ng spacer at ipantay mo yung mga space, pantay mo yung space ng bawat isa. Yan. Pantay mo yung mga space ng bawat isa dyan yan. Habang nagpapalit ka ng tiles tulad nito, iba ito at saka to. Yan. May konting diferensya. Yan. Tulad nito, yung na-encounter ko, napansin ko na itong isang tiles na to mas maliit ikumpara dito, halos mga 0.5 mm yung liit niya. Kaya kung mapapansin nyo, yung space nito tsaka rito mas malaki ito kaysa rito, dito rin. Yan. Kaya hindi tayo kailangan gumamit ng spacer, kasi kung ipapantay mo rito yung space nito, magkakaroon ng diferensya habang lumalayo yung pagtatiles mo. Palaki ng papalaki yung space ng tiles na magkasunod mo. Kaya dapat itatansya mo. Huwag mo parehasin yung space. Tulad niyan. Yan. So pag malayo, okay naman. Hindi siya halata. Pero pag tiningnan mo ng malapitan, mahalata mo na may malaking space at saka maliit. Kasi yun nga ang sabi ko, iba yung manufacturer. Hindi tulad niya na ito lang na tiles na to, ito lahat ng kulay. Yan, perfect yan. Kasi isa lang manufacturer niya. Kahit iparehas mo yung space niya, kahit bumili ka ng spacer, walang problema yan. Pare-parehas yan. Yan, yun yung isang challenge niyan. So, yun lang. Ang una-una mo kasing gawin dito, level mo muna yung pwede kang kumuha ng level sa biga. Ayan yung biga. So, siyempre sukatan mo pupunta rito. Yan. Yan, kung gaano ka So, dyan. Mula dyan, sukatan mo pupunta rito. Yan. So, tansyahin mo kung gaano kakapal yung itatapping mo. So, ganun din dito. Sa biga ka rin kumuha. So, ito yung biga natin. Yan. So, ganun. Sukatan mo hanggang dito. So, yan sa... Yan. Yan yung tali natin eh. Yan o. Yan. Kung tinatamad ka gumamit ng level hose, so dyan ka sa biga kumuha. Ayan sa biga. Yan. Sukatan mo lang ng metro. Yan, sukatan mo ng metro, pababa dyan. Yan sa tali natin. Tapos ganun dun sa kabila. Yan sa biga na yan. Pababa rin dito. So, yan na yung magiging patag ng tiles mo. Sa biga mo siya kinuha. So, ayan. So, yan yung mga idea na share ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea sakaling gusto nyo yung i-DIY yung pagtatiles ng bahay nyo. So, ito kasi yung tiles. Yan yung gusto ng may-ari. So, yan lang. Ganyan yung disenyo natin. Siya naman yung magde-decide niyan kung okay na sa kanya yung ganyan. So, ayan. Pinagsama ko lang yung mga parehas na kulay. So, 60 by 60 yan.